May natuklasan si Treasure Hunter na isang palatandaan ng kayamanan o Yamashita Treasure. Ano kaya ang kahulugan nito? Ito pong mga sign markers na nakaukit sa bato. Akin pong ibabahagi sa inyo ang pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Yamashita Treasure Code. Kaya tutok po kayo. Panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat mahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan. Naimbag na adlaw kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. May adna adlaw sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol nga po dito sa isang discovery, isang video na nagmula po sa ating kababayang nakatuklas ng mga sign markers ng Yamashita Treasure. Atin po itong bibigyan ng pinakamalapit itong kahulugan ayon po sa Yamashita Treasure Code. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, pagko-comments. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta po sa aking channel, paki-follow na rin po ang aking Facebook page, Yusup Yamato po. So tayo na naman po ay diretso sa atin pong pag-uusapan ngayong topic tungkol po dito sa sign markers na naipadala sa ating video, na nakita natin na may mga nakaukit sa bato na palatandaan ng Yamashita Treasure. So bakit natin nasabing palatandaan ito ng Yamashita Treasure? Bukod sa mga nakaukit sa bato ay yung kurti ng bato ay isa pong triangle. Although hindi siya perfect na triangle, pero makikita natin na may tulis, may tatlong tulis, punggok lang yung iba, hindi perfect na patulis, pero may parte na tulis na kurting triangle siya. At yung nakaukit sa bato ay triangles talaga. Alam natin na ang triangle ay isa pong sign, tanda ng Yamashita Treasure, yung mga batong ginawang triangles na halatang na-carve ng mga kamay ng tao, halatang ginawa talaga ng tao. Ito po ay tanda ng Yamashita Treasure. Ano ba ang pinaka malapit nitong kahulugan, ayon po sa Yamashita Treasure Code mula po sa kodigo ng mga Japanese Imperial Army? So ang mga triangles ay may iba't ibang itsura, iba't ibang design, pero ang triangles ay nagsasabi na may kayamanan, na naitago sa lugar at hindi nag-iisa. At kalimitan 3 kapag triangles. Itong kanyang sign markers na naipadala sa atin, yung nakaukit sa bato na triangles na may dot sa gilid,
Ito po ay sign ng Yamashita Treasure Clear Deposit, no? Clear Treasure Deposit, no? Mayroon talagang naitagong Yamashita Treasure sa lugar, pero kailangan pa itong hanapin sapagkat ito po ay tinatawag na stone map o mapa ng mga Japanese Imperial Army na nakalagay sa bato. At ang ibig sabihin ng triangle na nakaukit sa bato ay hanapin ang mga nakatriangles na mga punong kahoy. Punong kahoy, no? Siguraduhin lang yung mga punong kahoy na ito ay umabot noong Second World War, no? Mga centennial, no? At may mga kasama pang mga sign marker sa paligid. At alam natin na ang mga punong kahoy mawawala, napuputol. Kapag nawawala ito, ay may duplicate po ito. Doon po sa naputulan ng mga punong kahoy, minsan may nakatriangle pa doon na mga bato na nakabaon, no? Kung walang mga punong kahoy, mga batong nakatriangles. Ang iba nito ay nakalitaw, ang iba naman ay nakatago. So dalawa nga ang meaning, no? Hanapin ang mga nakatriangle na mga puno. Kung wala ng puno kasi naputol na, hanapin ang mga batong nakatriangles sa paligid. Si clear treasure deposit in rock triangles or triangular trees, no? Mga nakatriangles na mga puno at mga bato. Idagdag din natin itong mga dot na nakaukit sa bato. May makikita kasi tayong mga dot. Baka itatanong ng ka-treasure hunter natin kung ano ang meaning ng mga dot na ito. So idagdag lang natin, no, kasi wala namang nakalagay sa Yamashita Treasure Code ng ganyang klaseng mga dot, no. Ito ay logic lang, no. Ibig sabihin, pwedeng i-analyze natin ng direkta ito. So itong mga dot ay mayroong parang puzzle, no? Pag tiningnan natin, may mga angles, no? May mga shapes. Kapag i-link natin, pwedeng arrow ito, directional arrow, itong nakalinyang mga dot, no? Kung saan ang tumbok ay posibleng doon ang direksyon ng mga nakatriangle na mga puno at bato, no? Yung pinapahanap. At isa pa, yung mga dot na ito ay posibleng kung ilang piraso, no? Kung ilang pirasong dot ay maaring doon ibinabasi kung ilang pirasong items o ilang pirasong gold bars o ilang pirasong mga kayamanan ang itinago sa lugar nandoon sa mga nakatriangle na mga bato or nakatriangle na mga punong kahoy. Hindi ibig sabihin na napakaraming dot ay yung lahat na yun ay deposit. Kasi usually pag dots ay sinasabing Yamashita Treasure Deposit. Pero minsan, ang mga dots ay naglalarawan ng direksyon at naglalarawan ng mga bato, yung purma ng bato. Posibleng mga nakalinyang mga puno, or nakalinyang mga bato, no, nakahilera sila. Yun ang kanilang mga posisyon na palatandaan na yun ang hahanapin, no? Yun ang palatandaan na kung saan nandoon ang mga nakatriangle na tinutukoy, nakatago. Minsan kasi yung mga nakatriangle na mga bato na ipinapahanap ay nakabaon, no? Nakatago. Kasi doon na ang Yamashita Treasure eh. Yung mga nakalitaw kasi, usually, minsan distansya pa ang Yamashita Treasure, no? Pag pumailalim ka, gagapang pa, no, ng ilang meters. Marami kang makikitang mga markers, no? Mayroon namang nakatago talaga siya kasi doon na diretso, no, pasinking ang Yamashita Treasure, doon tumbok sa loob ng nakatriangle ng mga bato, no, na posisyon, doon mismo sa lugar na yon, tumbok sa ilalim, no, pailalim. So yun lang po ang maibigay natin na pinakamalapit nitong meaning, no. Ito pong kanyang naipadala sa ating video tungkol sa Yamashita Treasure Sign
na mga nakaukit sa batong ito. No, kung sa lahat po ng ating mga viewers, no, na magagaling, ay pwede po kayong magdagdag ng inyong mga komento, inyo pong mga analyze sa inyo pong galing, no, para mapakinabangan yung galing nyo. I-comments nyo na lang sa ating comment section sa ibaba para makatulong sa atin pong kababayang Yamashita Treasure Hunter. Yung idea, no, ay isang maliit na bagay pero pwedeng makatulong sa ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Malaking bagay na rin yun, no, kahit na kaunti. So sana po ay nakatulong ito, no, nakapagbigay sa atin ng kaunting kaalaman. Ito pong ating naibahagi sa inyo ngayon, mga tanda, palatandaan, sign ng Yamashita Treasure. At sa atin pong mga kababayang treasure hunter sa buong Pilipinas, kung mayroon po kayong natuklasan, pwede po ninyong i-share sa atin ang inyong mga videos para po ating maipost, no, para magbigay ng inspirasyon sa ilan po sa ating mga kababayang treasure hunter sa buong bansang Pilipinas, no, kung ano yung inyong mga nahukay na kayamanan para maibahagi natin, no, na magbigay ng encouragement, lalakas ang loob ng ilan po sa ating mga kababayang hindi pa nakakahukay na halos mawala na ng pag-asa, no, kasi puro sign markers lang ang nakikita sa ilalim, no. So sana po ay nag-enjoy kayo, no, dito po sa ating kaunting topic na na-share sa inyo. Hanggang dito na lamang po, no. Maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.